ang pritong paa ng manok na kain pati buto. Walang halong biro, wala kayong ititira. Makakain pati buto. Ito ang mga pagkain kakaiba dito sa Nueva Ecija. Ngunguya ka na lang, hindi ka na maghihimay. Pag tumayo kayo, plato na lang ang matitira. Titikim din tayo ng longganisang batutay dito sa palengke. Na anong tawag sa mga longganisa na ganito? Patutay. Beef po pala ang palaman nun? Opo. Gawang kabanatuan. Garlic, mas mataas ang tamis niya compare sa hamonado po. At ano nga ba ang version ng probinsya kapag sinabing lechon sa Nueva Ecija? Kadalasan may lechon Cebu, Laloma. Dito po sa Nueva Ecija, hindi po kami naglalagay ng tanglad. Yung lechon is crispy kasi doon po kami nakilala. Nandito tayo ngayon sa Gabaldon para tumikim ng isang putaheng kain pati buto. Ito ang bahay ni Mang Teban na isa sa mga legend dito sa lugar na to. Pasok tayo sa loob at tignan natin kung paano lutuin yung kakainin natin today. Hello po sir, magandang araw po. Magandang araw. Ano po yung niluluto natin Ito ngayon? yung bestseller sa bahay ni Mang Teban. Balita ko po yan yung chicken feet na nakakain pati buto. Yes, tama po kayo, sir. Ready to fry na to. Yes, Lalagay niyo sa... Itlog. Oo, butter na Oo. may paminta. At discovery ko to nung 2016 pa. Kain lahat. Melt in your mouth, sir, tong chicken feet ng Ganda bahay nun, ni ha? Mang Teban. Nandito tayo ngayon sa Gabaldon mga kapso. Ang pinakadulo to, di ba sir? Dulo Yes, na dulo to bayan. ng Nueva Ecija. Ang kasunod na nito, Aurora na. Ang kasunod, Dingalan Aurora. Dingalan Aurora, yun yung tinatawag na Batanes of the East. So, lalagay na ngayon dito sa powder. Nandito na siguro yung mga pampalasa din, sir, no? So, galing dun sa itlog para kumapit ng matindi yung butter o harina. Tapos dito sa kabila ay nagpapainit na ng mantika. Actually, naisip ko to kasi pangpulutan. So, alam mo yung kakain ka ng manok na hindi ka na mag-e-effort, gunguya ka na lang, hindi ka na maghihimay. Sir, itong bahay ni Mang Teban, kailan nagsimula? Nag-start kami dito 2016 din. Si Mang Teban is lolo namin. Pinangalan ko sa bahay ni Mang Teban kasi literal bahay siya ni Mang Teban. Parang bahay matanda, kung tawagin, no? Ancestral house po ng Oo. Mang Teban. At ito na nga, piniprito na po yung chicken feet na kain pati buto. Ang sarap lang ulit-ulitin na chicken feet siya na kain pati buto dahil mamaya gusto kong ma-experience talaga yon. Basically luto naman na talaga yan. Luto no? naman na siya. Sa tagal mong pinakuluan yan, sir. Lumambot na nga talaga eh. Magkano naman po pala ang order nito? 200 pesos. 12 to 15 pieces. Sige, order po kami ng isang plato ng ganyan, tapos kakain na po kami. Maraming salamat po, sir. Mga kabs, iniimbitahan ko kayo na bisitahin ang bahay ni Mang Teban na matatagpuan dito sa South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. Talaga namang manyaman Kenny. Manganta na mga kap! Kainan na mga kabs! At welcome dito sa Gabaldon, Nueva Ecija para tumikim nitong original kung saan nagsimula ang isang chicken feet na pinirito, kain lahat pati buto. Kasama natin si camera woman Hi, pala. Kahab Station. Kala ko nakalimutan mo na ako yung pakilala. Ang dami ko pa Welcome sinabi. dito sa Gabaldon, Nueva Ecija. Grabe, sobrang layo dito. Wala talaga tayong ititira dito eh, no? Wala. Plato lang, plato. Kakainin lahat yan, no? At bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na nag-umpisa tayo dito sa dulo ng Nueva Ecija pero hanggang mamaya, pababa tayo ng pababa. So, pauwi na tayo? Marami tayong kakainan. Anyway, kuha na muna tayo dito. Ito yung chicken feet. Ganito po yung in-order namin, yung malaki nilang Oo, plato. Bado. Tiwala lang, kayang-kaya. Pero sige, para sure, pindutin natin. Sige. Ayan, Ay, oo nga. Yan, Ay, oo mga nga. kabs, oh. Kasi baka Ay, ang galing. isipin nyo edited. Oo, oo nga. Nalulusaw Ay, oo siya nga. pag pinrest mong gano'n. So, makakain to lahat. Okay. Isusubo So, ko na lang kukuha na lahat. lang akong bago. Lagay ko muna dito, kakainin ko yan mamaya. Ako, Kabs, Oo, isusubo ko bago. lahat. No effort. True to their word, true to their promise. Wow, English. Nakakain talaga. Nagme-melt. Yung gano'n siya sa loob. Totoo siyang nalulusaw nga. Konting effort. Actually, kahit wala kang ngipin, pwede ito eh. Kahit masipsipin mo lang eh, no? Wala kang iluluwa. Wala, no? Pagkasubo mo, kahit hindi mo masyadong weighin, less effort. Actually, mas maganda to. Enjoyin lang ah. Time out lang muna mga kabs. Yeah. Basta ito siya. Ako, tinakay ko tong suka. First Matagal time ko siguro makakain ng papakulo. chicken feet na wala kang iluluwa na buto or sisipsipin mo. Nakakatawa eh. Kasi kung gusto mo siyang siguro, iwain sa gitna, pwede rin, no? Parang, ito, gaganunin mo lang mga kabs. oh. Safe na safe eh, no? Hmm? Ano Gano'n. ba? Okay itong na-discover nila, sir, ah. Wala. As in, nadudurog kahit yung buto. Ito na yung buto, oh. Durog na siya. Ito, oh, yung pinakadulong buto. Wala na talaga. Galing. So mga kabs, pakita natin talaga ng close-up. Oh. Ayan siya, chicken feet, legit. Hindi po to ginawang ano lang, yung hinulmang harina. Totoo siyang chicken feet. Ayan yung mga buto-buto niya, ayan yung buko. Sausaw natin dito. Tapos, kakainin mo to ng walang effort. All good, di ba? 10 years na din yung recipe nila. Sikat na recipe dito sa Mang Teban. Ang ganda ng ambience dito, no? Parang nasa... Gubat.
Oo, parang gano'n. Gubat, kubo, Mm. sama-sama. Nature. Nasa probinsya kayo. So, napakapayapa lang. Anyway, ano pa kayang meron sa Nueva Ecija? Nag-uumpisa pa lang tayo, no? Mm. Unang stop pa lang to. Meron akong pangarap na ito pa rin dito eh. Ano yan? Kung gusto mong makilala ang lugar, kailangan mo pumunta doon sa palengke nila. So feeling ko sa palengke meron tayong wala po kami itinerarya. Bahala na kung ano na natin doon. Kung saan ka datnan, doon mo titikman. Yun nga yung bagong slogan natin, di ba? Oo, kasi kung saan kami bumibili, doon rin kami kumakain. Kaya may dine-in yun o wala. So yun yung goal natin. Pasensya na kayo, naparami ako ng kain nito. Feeling ko nga nagagalit na yung mga nasa likod eh. Lalo Oo, na yun, no? totoo. Nagtatago pa sa damo, ay sa dahon. Ayan, kitang-kita niyo po kung paano nito yung malayo na yan. May ganun pa ng ano eh, may aesthetic shot pa eh. Tingin ko, kailangan natin pumunta sa palengke. Tayo. Tara! Para sa ating next stop, nandito tayo sa palengke ng Cabanatuan para maghanap ng special na Cabanatuan Longganisa o kung tawagin nila ay batutay. Gusto ko kasing makatikim dito pero syempre pag bibili tayo raw pa siya. Maghahanap na lang tayo mamaya ng paraan para maluto. Pero ngayon, maghanap muna tayo ng bibilhan. Tara, punta tayo dun sa loob. Nandito tayo sa stall ng Aling Deli Mendoza Meat Store. Meron tayong nakita dito mga iba't ibang mga longganisa. Na anong tawag sa mga longganisa na ganito? Yun po beef, batutay. Pag sinabi Cabanatuan po, sabi nila batutay, no? Opo. Beef po pala ang palaman nun? Opo. Kadalasan po kasi pork, no? Pork, ito yun, hamonado. Ito pong kulay orange, Garlic. gawang Cabanatuan. Oo, yun ang talagang the seller namin. Opo, best sikat seller. po kasi ang Tapos po Cabanatuan ito sa yung longganisa. meron kasi iba nagre-request na garlic na walang kulay. Pag batutay ang sinabi, anong lasa? Magarlic, matamis? Mas mataas ang tamis niya compare sa hamonado po. Magkano naman po ang kilo ng batutay? 400 po. 400 po ang kilo. Opo. Sinabi pong batutay, hindi batotay, batutay. Batutay. Batutay po Opo. talaga ang tamang tawag. O-order po kami ng 2 kilo nitong batutay dahil matagal ko na pong curious at gustong malaman at dinayo sa Cabanatuan Yes. tong longganisa po ninyo. Salamat po, Nay. Okay. Thank you po. So naka-order na nga tayo. Ngayon naman ay ipapaluto natin dito sa bandang likod ng palengke dahil may mga karindere dito. Makikisuyo at makikiprito ng longganisa. Hello po, Nay. Magandang araw po. Makikisuyo po kami. Magbabayad na lang po kami. Siguro po paluto namin yung kalahati nito. Batutay na? po. Paano po ba luto yung prito na rekta? Bibiyak na anak, bibiyakin siya. Bibiyakin po. Wala na pong kulo-kulo yan. Ala na na. Sige po. Patingin na lang din po paano ginagawa. So bibiyakin siya. Tapos tsaka mo irerekta. Tsaka mo doon. irerekta na dito Sa po. mantika, Sige oo po. Gumagawa din po ba kayo ng batutay? Hindi anak, Pero ano pong tinda niyo dito? Pagkain anak. Almusal, ganon. Oh, hanggang Ayun iniwan ni nanay oh. hanggang kuwan anak, tanghalian ganun. Ganyan pala siya dapat lutuin. Ayun, parang dinaing, Para biniyak. pati anak yung laob, maluluto, di ba? Ganyan pala style dito. Batutay, longganisa. Kaya luluto-lutuin lang ni nanay dyan hanggang maging okay ang parehas na side. Again, beef po ang palaman itong specific na longganisa sa Cabanatuan, mga kabs. Isa pang magpapadagdag ng flavor nitong longganisa na to ay niluto siya gamit ang uling para mas smoky pa ang maranasan natin sa pagkain ng longganisa. So hintayin lang natin maluto to tapos order na lang tayo ng kanin at bayaran na lang natin ang charge ng pagpapaluto. Hindi po normal na nangyayari yun sa araw-araw, no? Kaya nga. Bibili kayo sa palengke, tapos Tapos maghahanap kayo papaluto. ng... Hindi namin ini-encourage na gawin nyo po yun. Pero tayo kasi, para ma-present natin na maayos sa inyo, matikman natin, sabi ko nga kung saan tayo datnan, doon natin titikman. Yun. Batutay pala talaga. Mm. Akala ko batotay o Batutay. bototay. Kumbaga, batuta. Parang ganun, lagyan mo ng Y. Akala ko Oo. dati bototay or batotay. Yung pala, batutay. So, Ayan, ganun pala. na-confirm natin na palengke na yun Oo. mismo. Hinati sa gitna, no? Kaya bumuka ng ganito. Nagmukha siyang burger patty. So wala, Maliliit. beef to, beef longganisa. Cheers. Cheers! Ang sarap. Mga miss na mabawang nga. Totoo nga. Ang sarap niya. May konting alat, pero mas lamang yung tamis na kabawang. Ang sarap lang ng combination ng tatlong yun. Sabi kasi Kung naman ni nanay, Ruby, yung bilitan natin ito, kailangan talaga mas maglamang yung tamis dahil nga ibang klase ng laman yung ginagamit nila kasi nga baka. Saka ang ginawa naman ni nanay, biniyak niya, mas madali daw lutuin at saka mas mag-spread pa siya, mas malaki siyang tignan, mumukhang asang patty. Saka beef naman to, so siguro kahit 1 to 2 minutes na maluluto naman yun. At saka hindi mo na siya kailangan kasi di ba may mga longganisa. Sa Pampanga ginagawa nila to, yung ida-dry out muna yung sa water. Konting water kasi ida-dry out. Oh, hindi na Hanggang daw sa kailangan. lalagyan ng mantika. Ito hindi na kailangan. Rekta prito na malambot na siya. Hiram lang tayong suka dito sa karinderya. Meron silang templadong suka, no? Ang sarap niya. Meron dito. Kasi di ba, nung ganisa, kailangan merong suka. Ayan, sausaw pa natin dyan.
ako. Nagmukha tuloy lahat na lang na sinasabi natin. Masarap pero masarap talaga. Hindi, parang, Oo. kasi diba, sa Bulacan, sa Pampanga, sa Valenzuela, yung mga binibilan ko kaninang longganisa doon, talagang hamonado style, matamis. Wow. Ito, yung lasa niya, close to that, pero ibahin nyo lang yung texture ng konti dahil nga baka. Ibahin mo yung karne. So, mas ano siya, kumbaga parang mas naging malinamnam. Actually, mas gusto ko na pala to. Oo. Ngayon ako nakatikim ng baka yung lunganisa. Pero mas okay to. First time, never nangyari. Yung before shoot, after shoot, hindi pa talaga kami nakatikim nito. Siguro Ayun lang. para maging ganito siya, usually kasi pag puro laman lang, medyo matigas ang itsura niya eh. Pero para magkaroon siya ng greasy na itsura, may mga taba din. Taba meron ng yan. baka. No? Hindi ako sure kung taba ng baka o taba ng baboy, pero definitely meron. Yan ba siya, ang galing niyo po. Kaya nga, Magaling ang nag-invento nito. Ang galing talaga. Wala na ako ibang masabi kundi, ang galing. Well, i-consider natin na stopover lang to dahil hindi lang naman to ang tinikman natin. Food crawl to sa Nueva Ecija dahil ang Ang galing. galing ng mga nagluluto sa Nueva Ecija. Ang ganda ng mga putahe. Finally, natupad ko to kasi nung huli akong punta sa Nueva Ecija last Isang year. taon. Sabi ko, babalik ako, titikim ako ng batotay. Mga taga Nueva Ecija, natupad na po. Maraming isang maraming taon salamat. in the making ang pagtikim niya ng batutay. Hindi kasi dito mga Kabs, explain lang namin kung bakit. Actually kanina hinahanap namin yung palengke. Yung pala for reconstruction siya. So nilipat sila ngayon. Ito na yung parang bagong Cabanatuan Market. Nahirapan kaming hanapin. Noon. Ngayon, ito na pala. Okay, busog na ako dito. Pagutom lang ulit tayong konti. Tapos, merong bagong bukas na talagang kailangan tikman. Ay. Tara. Dito naman tayo lumipat sa isang lechonan dito sa San Leonardo, Cabanatuan, Nueva Ecija. Isang lechonan na bagong bukas. Tikman natin kung ano nga ba ang version dito sa Nueva Ecija ng lechon. Kung meron bang kaibahan sa ibang lugar katulad sa Cebu, sa Manila, ano naman kaya ang lasa ng Nueva Ecija? Pasok tayo dun sa loob at umorder tayo at saya sa atin kung ano nga ba ang palaman ng lechon na to. Ako po si Mabel de la Cruz, ang nagmamanage ng Ponseng Lechon San Leonardo. Dito po sa Nueva Ecija, niluluto po siya 3 to 4 hours sa traditional way po ng pagluluto na diuling po siya. Hindi po kami naglalagay ng tanglad. Kailangan make sure po namin na yung lechon is crispy kasi doon po kami nakilala. Hanggang hapon po ito, malutong pa. Ang Ponseng Lechon po ay nag-start noong 2000, doon po sa Cabanatuan. Nakilala po kami doon. May mga lutong ulam din po kami na mga Filipino recipe po. Meron po kami ng per whole lechon, meron din po kami per kilo na nagda-dine-in. 1-1 po ang isang kilo, tapos po sa kalahati, 550. And yung 1/4 po pang 2 tao is 275. Affordable din naman po. Kung 2 lang po kayo, pwede po yung 1/4. Kaya po kami nakilala. Yung pagluto po kasi crispy po siya, doon po siya nakilala. Tapos yung balat po, tsaka sa sarsa po. Yun po yung nagdadala sa lechon din po, yung sarsa eh. Kami po talaga, since 2000, naglilechon na po kami na kadalasan po 3 lechon sa isang araw, 80 kilos po everyday na. Ganyan po kalalaki talaga kasi tanghali pa lang po, nauubos na po yung lechon dito sa amin. Ang lechon po namin, make sure po namin na crispy, malutong hanggang hapon. Marami po nagsasabi na yung lechon po namin hanggang hapon po is malutong talaga siya. At sarsa po talaga ang isa sa nag-trademark din sa amin. Matatagpuan po ito sa San Leonardo, malapit sa Hino Trucking. Highway lang po siya. Siyempre, save the best for last. Kakain pa rin tayo ng version ng lechon dito sa Nueva Ecija. At walang kamatayang lechon. Talaga nga naman, Capses. Wow. Nandito tayo sa may San Leonardo, along the highway. Ponseng lechon. Pero siyempre, hindi lang naman lechon ang in-order natin dito. Meron tayong menudo at meron din tayong Bicol Express. At meron din tayo, May parang kakanin pa. piyestang-piyesta. Paborito ko to, yung mga kakanin ba? So, parang lang alam nilang last stop na natin to mga kaps. Kasi may dessert na. Pero lechon muna tayo. Sige, kasi yun ang sige. bida dito eh. Yun yung Siyempre, gusto pag natin mga malaman. lechon, alam naman ng Caps Nation, balat talaga. Grabe. Tignan mo yun naman lang punta sa akin. Ang laki oh. Ayan. Oo nga, cheers. Cheers. Parang nababasag na plato. Okay ah. Okay. Malasa ah. Okay, malasa yung balat. Malasa yung balat. So, sa laman naman kaya. Kasi ang gusto ko dito, yung laman niya lambot mga kabs. So, ayan oh. Pwede mong Nag-iiba. i-press, tapos naghihibla siya. Pwede mong pag-iwahiwalayin. Ay, Diyos ko po. Oo nga, malambot nga. Try ko naman. Ito kanina, nung sinerve, umuusok-usok pa eh. So, bagong luto eh. Uy, ilang beses sinabi ni ma'am yan. Ah, talaga? Pambato daw nila yan. Dahil pambato yan, papalahin ko to. Ganda Kato ng naman good eh. morning, Caps Chest. Ayan no. Sinutsara, mga kabs. Hindi kutsara, pinala.
Masarap na yung sauce na. Tama naman talaga na pambati siya. Pero siyempre, hindi lahat lalo sa Cebu, di ba? Hindi naman nagsasos. Pero kain yung may sauce, okay din siya. Dito, Capshes, para ka nga talagang literal na nasa piyestahan kasi kung ano yung makikita mong ulam sa mga piyestahan, nandito rin. Kagaya ng menudo at Bicol Express. So, try ko yung menudo. Ina-explain mo pa lang, kinuha mo na. Oo. Kalupit. Siyempre, alam mo naman pag mga ganyang may mga sausawa na ulam, nagkamay na ako Ibig sabihin, hindi naman pala kailangan to, no? Dahil menudo tinikman mo, Bicol Express tayo. Pakita natin mga kabs, no? Buhos natin, gawin natin toppings. Ayan, tinamay pa na para kang nasa bahay. Nayugasan naman dito, mga kabs. Iba yung feeling kapag nagkakamay ka, no? Kasosi yung ulam. Oo. Kahit madumi, masarap pa rin siya. Parang ang sarap maging Messi kumain. Yun yung totoong sarap eh. Sa Messi ka na kumain. Ang galing dito, no? Kasi malapit tayo kasi sa parang kumbaga national highway nila. Tapos, alam mo yun, yung pwesto nitong Ponce's Lechon, along the highway, kapag nagutom ka during your lunchtime, pwede ka mag-stop over. Kasi hindi lang naman nga kasi lechon. Marami pang ibang choices. Ito yung balat niya, ganito yung tsura niya. Tapos pagka pinlip mo sa likod, yung backside ng skin, nakaiwalay na yung taba. Senyales na talagang malutong siya dahil nag-pop siya, humiwalay ng ganon. Kasi magkadikit dapat yan eh, pero natanggal nila. So ang lechon nila dito, hindi siya Cebu version, hindi siya Loma version. Meron silang sariling timpla kasi walang tanglad. Wala akong nalalasahang tanglad, wala rin ako nalalasahang dahon. More on parang powder at mga pamipaminta ang nilagay. Parang ganon yung lasa. Pero ang nakakatuwa, balat pa lang, may lasa na. Commonly, sa mga lechon, ang balat talaga, wala namang lasa. Yung mga common na lechon dito sa Luzon, Okay, Kabs, oh. Yan yung itsura ng kinakain mo. Menudo, di ko pa natikman. Dito ko na lang titikman. Kaya natin kutsara. Lagyan ko na tuwa ng ka sa hotdog. balat ginawa mo Oo. all purpose. Kaya nitong Ponce's Lechon, matagal na talaga siyang kilala dito sa Nueva Ecija. Ito yung bagong bukas nilang branch sa San Leonardo. Year 2000 pa lang may Ponce's Lechon na, pero ito, bagong bukas. Try niyong subukan. Nakakatuwa Pag napadayo kayo dito. Nakakatawa to, saktong opening ngayon. Oo nga, no? Opening Hindi po day. kami invited dito. Naisip lang namin mag-stop dito. Sakto lang naman na nandito na rin tayo sa Akala Akang. ko invited tayo. Hindi naman. Nataon lang. Hindi nga nila alam na dadating tayo eh. Surprise. Ayun, ang saya-saya sa Nueva Ecija kasi ang dami nating napuntahan. Well, kung napapanood nyo man to, siguro hindi lang naman to yung napuntahan natin. May mga napuntahan pa tayo. Kung talaga nakasubaybay kayo, baka nakita nyo yun. Pero hindi ko na muna ikukwento. It's up for you to find out, mga Kabs. Pero nagpapasalamat kami para bang kasama namin kayo sa isang biyahe, sa isang bus na magkakasama tayo. Kasi nagbibigay din kayo ng input sa comment section. Sobrang na-appreciate namin yung ganun. Alam namin kung anong gagawin namin next time, yung mga ganun. Parang field Mga trip comment eh nila. na. At saka siyempre, di ba, sabi nga natin nung mga nakaraang video, hindi lang naman mga local delicacies ang pwede nating i-present dito. Siyempre, meron din yung, kumbaga, merong mga institusyon. Katulad nito, yung Ponce's Lechon, nakilala dito sa Nueva Ecija. Yung kain namin dito na para bang hindi pa kami kumain kanina, no? Na para bang unang kain namin. Kaya nga, to, no? maubos ko na yung kanin ko, kaya magde-dessert na ako. Dito Ayan, ba to? medyo busog na kami, mga Kabs. Siguro hanggang dito na lang muna ang biyahe na to. Maraming salamat sa inyo. Ito, titirahin ko na lang to sa outcome mamaya. So, meron silang dessert dito ng mga kakanin. Iba-ibang kulay. Bahala na kayong pumili. Outcome lang din ako kakain nito. Wala dito sa Nueva Ecija. Ako po, si Kabs Jack. At ako naman, si Camera Woman. At ito po, ang Team Carlas TV na laging nagda-travel, nagsasabi at magpapaalala sa inyo Na wag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. na meron tayong buko galing kay Tao Control. Yan. Thank you, Chow. Yan. Cheers. Cheers! Uy, fresh. Lechon at kung ano-ano pang kinain natin ngayon, eh talaga namang manyaman! Yummy! Natapon ba yung plastic? Bye! And peace out sa inyo! Bye-bye! Thank you, Caps Nation! Dessert tayo! Comment lang kayo, nagbabasa kami ng comment. Abangan namin yan kung umabot kayo dito. Totoo ba? Kung umabot ka, anong clue? Kumain ka kakanin. Kung umabot ka, sabihin mo na kumakain kami ng ube. Ube ba to? Ube biko? Comment mo na kung ano to. No, hindi ko alam eh. Basta kulay violet. Patakip na sa magkapatid. Magkapatid po yan. Yan po, yung dalawa. Magkuya. Kakak brothers yan. So ganito po magtrabaho ang Team Canlas. May mga cameraman, tapos merong nagbablog pa. Alam niyo po yung kino-content niya yung content? Ayun po talaga yung target ko dito. Nagko-contentan na lang dito eh. May taga-bugaw po ng langaw si Chow Control. May nagko-content din ng content. Ayan po, behind the scenes lang yan, no, para sa bonus clip. Tatapusin ko na bonus clip kasi pamaka-copyright tayo. Alright. Tapos na kami lahat kumain dito eh. Tapos na eh, oh. Pero meron pa nag-iisa dito eh. Sino ulit eh, oh. Last bite. Last bite. Last bite. Thank you, Lord. Yan. Oh, boss.
Shoutout kay Jason, ginamit ko muna yung linya mo. Ayan, next bonus clip tayo. Maglilibot pa kami. Actually, ito na dapat yung last stop namin. Pero tatawid siguro kami ng Aurora. Welcome dito sa Dingalan, Aurora. Welcome dito sa Batanes of the East. Kilala nyo ba to? Nagtatrabaho kami dito, may nanggugulo dito eh. Oh, ayan oh. Galing pa San Diego. Batiin mo naman sila ta, Cubs Nation. What's up, Cubs Nation? I miss you back to back. Yeah. Eh di ka ba uuwi? Oh, para marinig ng mga Cubs, di ka ba uuwi ngayong taon? Hindi pa. Oh no. Oh, pasensya na kayo mga Cubs ha, no filter. Oh, sige na, patayin ko muna tong camera para mag-usap kami ng totoo ni Tata. Okay. Paano to? Hindi natin naubos, hindi natin napaluto lahat. May longganisa ka pa. Meron ka ba pagbibigyan ito? Siyempre. Sino bibigyan mo? Ako. Ikaw? Oo. Oh. Meron ka na longganisa. Ah, ito lang Teka, ba? teka. Kanino mo talaga bibigay yan? Elaine Bernardo. Lane Bernardo. Coming up next. 3, 2, 1. Let's go. Game? At dito muna tayo magsalita. Okay. Para sa ating second stop na, second stop, di ba? Next stop na lang. Nauna na naman siya, mga Cubs. Ano yun na? Lahat. Gusto ko rin yung kain lahat. Panoorin niyo na lang po yung palabas niya sa Billy Jumbo Channel. Time check, 4:55 PM. Tapos na kami mag-vlog dun sa napanood nyo. So, dito na kami sa tinuluyan namin. Nandito tayo sa isang bundok. Medyo mountain na po ang inawa namin. Ay, itsura nyo. Ay, bahay na tutuluyan namin. Ayan. Nasa probinsya ka talaga, legit. Kasi ito swimming pool. Nakatakip lang siya ngayon pero may tubig na yan. Ganda ng garden. Sobrang classic feel. Tapos dito, makikita mo dyan yung mga bundok. Hindi ko lang mapakita ngayon sa camera. Pero bundok yan. Yung likod ng mga puno na yan. 안아주겠니